Hello guys, good morning. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ako ay okay naman, mabuti naman po ang aking kalagayan. Sana ganun din kayo. So anyway guys, ako'y makikipagkwentuhan na naman ulit sa inyo guys dahil meron pa akong 30 minutes na natitira. So kahapon napanood ko yung vlogs ni Mami Rochelle. Pero bago tayo magsimulang magkwentuhan, ay nais ko po munang magpasalamat sa inyong lahat. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. At sana po sa mga hindi pa nakakasuporta sa aking channel, pakisubscribe nyo ho ang aking channel at pakipindot nyo ang bell button at piliin nyo yung all para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So anyway guys, shout out sa inyong lahat at ito na nga, napanood ko yung video ni Mami Rochelle pero nasa account ni Daddy Frankie. At ang napanood ko doon ay si Nanay, yung asawa ng mag-ice cream. Ayun guys. Actually, bilib ako sa nanay na ito dahil sa yung ibinigay na pera ni Daddy Frankie ay talagang ibinuhos niya doon sa kanyang pagpapagawa ng bahay at sa halaga na yon napaayos niya yung bahay at medyo lumaki yung dingding nilang bamboo ay nawala na palitan ng hollow block. So ayun ang maganda. Ngayon guys, naman dito sa video ni Mami Rochelle na napanood ko, ang daming negative comments sa totoo lang. At inobserbahan ko kung bakit maraming negative comments. Yung video na yon, maraming nagsasabi na si nanay daw ay parang second unsing na. Alam mo kasi guys, hindi naman kasi tama, hindi naman kasi maganda talaga yung tinulungan ka na tapos bawat punta ng taong tumulong sa iyo ay magpapahiwatig ka kung ano-anong sasabihin mo at kung ano-anong idadaing mo. Para sa akin, hindi maganda. Hindi maganda. Hindi lahat ng oras na pupuntahan ka ng taong tumulong sa iyo ay magbibigay. At hindi naman dapat na bawat punta ng tumutulong sa iyo ay ihiling ka ng kung ano-ano. Kung hindi ka man humiling ay magpaparinig ka. Ganyan, ganito, ganyan, ganito. Hindi talaga maganda. Kaya nagkakaroon ng basher si nanay. Alam ko, napapanood to ni nanay ng mga anak niya. Yung video napapanood. So, sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie na mga sensitibo ba, sensitive sila sa mga ganito, ay umiwas din sila sa pagpaparinig o kaya sa pag-ihingi. Iwasan nila yun. Oo, kung sila ay sensitibong tao, kailangan nilang iwasan yung ganong klaseng mga action ba, yung magpaparinig ka, keso ito, hindi pa tapos, keso ito, ganyan, ganito. Iwasan para hindi magkaroon ng basher. Kasi syempre, magagalit sila dahil yung mga tao sinasabihan sila ng mga ganyan, ganito. Para sa akin, doon din kasi nanggaling sa kanila yung, kasi yung tao naman, nanonood lang yan. Kung anong nakikita niyan, yun din ang mga na i-comment nila or yung lumalabas sa kanilang isipan kasi nakikita na ganun nga, kaya ang daming negative comments doon sa video na yon. Kaya ang sabi ng iba, second unsing daw. So kaya kapag ganun, iwasan na lang na magpahiwatig, magparinig. Kapag sa mga nabibigyan ng tulong ni Daddy Frankie, ito yung dapat iwasan, yung magparinig ka, yung magpaganito ka, iwasan nyo po yun. Kasi hindi natin, kumbaga sabi nga nila, we will not please everyone, sabi nga nila. 'Di ba? So, 'yun ang iwasan natin na
magparinig sa mga taong tumutulong sa atin. Ngayon, kung magbigay ulit, maraming salamat. At kung hindi naman, wala tayong magagawa. Kayo, pinupuntahan lang naman kayo para makita nila kung kumusta na yung inyong kalagayan. Hindi naman porket pumunta, bibigyan kayo ng pera. Huwag kayong mag-expect na ganyan sa mga tumutulong sa inyo. Oo. Tsaka, nakaka-irita naman talaga guys, yung pupunta ka, tapos maririnig mo daing dito, kung ano-anong, ito, ganyan, ganyan. Oo, sa lahat na napapanood kong mga, mga vloggers na tumutulong, pag pinupuntahan nila yung tinutulungan nila, karamihan talaga sa kanila, daing pa rin ng daing pa rin ng daing. Kasi hindi man natin sabihin na alam namin na hindi naman porket dumaing kayo, hingi kayo kay Daddy Frankie. Hindi naman sa ganon. Pero kung maiiwasan natin na wag tayong magdaing sa taong nakatulong na sa atin, kung pwedeng iwasan na lang. Oo, kasi yung tumutulong guys, pag pinuntahan yung tinutulungan, makikita nila yun. Makikita nila yun. Oo, makikita naman talaga nila yun. Pero, meron din naman, halimbawa, nagtanong sila, kumusta naman kayo? Halimbawa, yung vlogger nagtanong, kumusta kayo? Mabuti naman. Oh, yun lang ang sagot. Hindi mo na kailangan na mabuti naman, eto, ganyan, ganito, eto, tumutulo pa rin, eto, ganito, eto, ganyan, kailangan pa namin ng ganyan, ganyan. Pag nagkapera kami, hindi, mali yun. Kinumusta ka, sagutin mong mabuti. Ngayon, pag tinanong kang, may kailangan pa ba kayo ditong i-repair, saka ka magsabi ng mga ganon klaseng salita. Oo, meron pa. Katulad nito, gusto kong palagyan ng ganito pero wala pa kami pera, ganyan, ganyan. Oo. Kung ano lang yung tanong, yun lang ang sagutin. Hindi yung pag tinanong kayo ng vlogger, kumusta kayo? Mabuti naman at ito, marami pa rin kaming ganyan, ganyan, ganyan. Hindi naman kayo tinatanong tinatanong ka, kumusta ka? Mabuti. Sinagot mo na. Hindi ka naman tinatanong na kumusta, ano pang kailangan mo dito sa ganito. Pag tinanong ka ng gano'n ng vlogger, doon ka magsalaysay. Oo. Ganyan. Yung tanong ng team ni Daddy Frankie, kumusta kayo? Kumusta kalagayan nyo? Ayun, mabuti. Hindi naman tinanong na yung bahay nyo, ganyan. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa video ni Mami Rochelle. Kaya maraming negatives comment dahil din doon sa parang kasi guys, kahit hindi ka humingi, kapag nagpahiwatig ka ng nagpahiwatig sa taong tumutulong, parang ganun na rin kasi yun Oo. Hindi mo lang madiritsang humingi ka ng tulong, pero nagpapaawa effect ka. Kumbaga nagbabaka sakali, di ba? Oo. Kasi yung mga vlogger, nakikita naman nila yan, kaya nga pinupuntahan kayo kasi tinitingnan nila. Oo, pero bilib ako dito sa nanay na ito, sa asawa ni Tatay Ice Cream, dahil sa napaayos niya yung bahay niya. Talagang itinuon niya doon. Doon pa lang malaking pasalamat na. Oo. Doon pa lang hindi basta-basta yung naitulong ni Daddy Frankie. At magaling din itong sinanay. Dahil sa napagawa niya. Kaya lang, yun na nga lang, parang si second Nanay Ansing. Si Nanay Ansing talagang nakakairita yun Nakakatakot. Alam mo guys, para sa akin, kung ako vlogger, matatakot na akong puntahan yung mga ganitong klaseng tao. Oo. Kasi mai-stress ka. Oo. Mahihiya ka rin naman magsabing diretsahin mo. Kaya si Daddy Frankie, buti ngayon, medyo nasasabi niya ng pakunti-kunti kay Nanay Ansing. Katulad nung sinabi na lang ni Daddy Frankie na, ay, may multo dito. Ay, sabi ni Nanay Ansing, may multo dito. Ay, miss na. Para bang hindi na rin, kaya ginagano na rin ni Daddy Frankie si Nanay Ansing. Kasi nga,
'Di ba? Kung napanood yun guys, tawa nga ako ng tawa eh. Kasi sinasagot na rin ni Daddy Frankie si Nanay Ansing. Kasi parang sumusobra na rin kasi hindi na rin kasi rin tama yung mga ginagawa ni Nanay Ansing. So, ganun. Pero si Nanay naman siguro siguro hindi rin niya siguro maiisip yun na maraming makakapanood ng video niya. Siguro, ganun. At ay si Nanay Ansing walang pakialam yun eh. Oo, bakit sasabihin ni Nanay Ansing, bakit kayo ba ang inihingian ko? Si Daddy Frankie naman ah. O, ganun ang mindset ni Nanay Ansing. Oo. Hindi siya nahiya. Buti nga nanghiya ako, hindi man ko ninanakaw. O, yun ang mindset ni Nanay Ansing. Kaya nasa tao na lang yung kung tutulungan si Nanay Ansing o hindi. Oo. Sa bagay, okay na yung kalagayan ni Nanay Ansing, hindi na tumutulo yung bubong niya. At ang parang nakakapag ano dito si Kuya Oliver kapag yung nakalipat hindi mapakain ng tama, sasabihin ni Nanay Ansing, siyempre wala akong motor. O paano makakakayod yung asawa ko, wala akong motor, anong ipapakain ko kay Oliver? Ganyan ang mga mindset ni Nanay Ansing. Oo. Hanggat hindi yan, pag nakakuha na naman yan ng motor, may panigbago na naman yan, ihilingin. Walang katapusan, walang kabusugan, yun na nga guys. So anyway guys, hanggang dito na lang muna ang aking pakikipagkwentuhan sa inyo. At pasensya na kayo kung medyo nakakapagsalita ako ng hindi maganda para sa pandinig ninyo. Pasensya na kayo at ngayon pa lang, nagsusori na ako. Guys, sa mga hindi pa po subscribe sa channel ko, pakisuportahan nyo po yung aking channel at pakipindot nyo po ang bell button at piliin nyo yung all para ma-notified po kayo sa lahat na videos na i-upload ko. Ingat po tayo palagi at sana ay mawala na yung problema sa ating bansa para kami rin ng mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa, mas gusto namin tumira sa Pilipinas. Mas ako, guys, kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto kong tumira sa Pilipinas. Mas masaya. Oo. Kahit na medyo hindi gaanong sa Pilipinas naman, basta may sarili kang bahay, meron kang kunting pagkakakitaan, parang para sa akin, kontento na ako sa ganun. So anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.